Second quarter, Game 1, Knicks versus Sixers. Tumawid si Jalen Brunson sa half-court at naghihintay na ang defender niya. Nag-set ng screen si Ariel Hukporti. Mukhang gusto ni Brunson mag-switch. Gusto niyang ma-isolate si Joel Embiid sa perimeter. Pero hindi ito kinuha ni Brunson. Pumunta siya sa kaliwa. Akmang aagawin ni Kelly Oubre ang bola para makasteal. Dinribble lang ito ni Brunson ng tuloy-tuloy. Ngayon nasa paint na siya. Nag-slide si Paul George para harangan siya. Alam ni George na kaliwete si Brunson. Hinihintay niyang mag-gather ito gamit ang kanang paa. Maagang tumalon si Brunson gamit ang kaliwang paa. Maling-mali ang basa ni George kaya hindi na siya tumalon para mag-block. Panoorin mo na lang kung paano umangat at pumasok ang bola. Apat na defenders, isang possession. Niyanig ang buong Garden. At sa isang NBA front office, may scouting report mula noong 2018 na tinawag ang lalaking ito na isang backup lang. May rule ang NBA tungkol sa mga players na tulad ni Jalen Brunson. Hindi nagsusurvive sa playoffs ang maliliit na guards. Kapag naging physical na ang laro, kapag lumiit na ang margin, at kapag sobrang halaga ng bawat possession, size ang nananalo. Pwede mong ituro ang listahang ito. Mga elite scorers na halimaw noong regular season pero nanahimik nang lumaki na ang pressure. Mga guards na palaging tinatarget sa depensa kada baba ng bola. Na-expose dahil sa mga hindi nila kayang lagpasan. Ang paniniwalang ito ay may nakakabit na pangalan ngayon. Si Trae Young. Magaling na passer. Isa sa pinakamagaling mag-score sa henerasyon niya. Binuo ang laro niya sa pagpunta kahit saan niya gusto sa basketball court. Pero hindi pa rin ito gumana pagdating ng playoffs. Atlanta moved on. Pareho lang ang height ni na Trae Young at Jalen Brunson sa listahan. Pareho rin sila ng posisyon na nilalaro. Pagpasok ni Brunson sa liga, tiningnan siya ng mga scouts at inisip too small, not athletic enough, a backup point guard at best kung swertehin pa. Ganito ang itsura ng 2026 playoffs. Nag-a-average si Brunson ng 27.6 points sa isang game. Kakatira niya lang sa ibabaw ng apat na defenders sa isang possession at hanggang ngayon, wala pa ring sagot ang NBA. May rason kung bakit nag-i-exist ang rule na yon. Pero para maintindihan kung bakit parang solid na solid ito at kung bakit isa si Brunson sa mga iilang exceptions, kailangan mong balikan kung saan nagsimula ang lahat. June 2018. Hindi siya gusto ng liga at may mga rason ito. Nagawa na ni Jalen Brunson ang lahat ng pwedeng gawin sa college basketball. 2 national championships sa Villanova, College Player of the Year, ang pinaka-decorated na college guard sa henerasyon niya. Pumasok siya sa draft ng may resume na dapat magpapakaba sa mga teams. 22 na teams ang nag-pass sa kanya. Kinuha siya ng Dallas Mavericks sa 33rd pick sa second round. Ang projection? Baka backup point guard. Pwede. Walang preno ang mga scouting reports. Undersized, limited ang pagiging atleta, hindi makagawa ng separation laban sa mahahaba sa NBA. Ang problema ay hindi kung skilled ba siya. Nakikita ng lahat na skilled siya. Ang kinakabahala nila ay kung makakasurvive ba ang isang 6'1" na guard na walang matinding explosiveness kapag lumaki at bumilis na ang depensa. At kapag seryosohan na ang laban, may pamilyar na sagot na ang tanong na yan sa kasaysayan ng NBA. Kadalasan, the answer is no. Hindi naman mali ang logic na gamit lang ito sa maling player. Dahil heto ang na-miss ng logic na iyon at kung bakit hindi na ito pwedeng baliwalain sa 2026 playoffs. Game 1 laban sa Atlanta, umiskor si Brunson ng 28 points at 7 assists. Panalo ang Knicks. Sa Game 2, nag-adjust ang Hawks. Talo ng 1 puntos si Brunson. Nakapag-score pa rin siya ng 29. Game 3, talo ulit ng 1 puntos. Naglaro siya ng 40 minutes at tumapos ng may 26. Game 4, na-spray ng ankle niya nung third quarter. Lumabas ng court, tapos bumalik. Game 5, pinadala ng Atlanta si Dyson Daniels, isa sa mga pinakamagaling na perimeter defenders sa liga, para bantayan lang siya ng mahigpit. Dinoble siya ng Hawks. Di pinahawak ng bola, pinalayas siya sa mga spots niya. Walang epekto. Sa fourth quarter, in-isolate ni Brunson si Jalen Johnson sa isang possession. Up and under. Pasok.
Next possession, si Daniels na ulit ang bantay niya. Up and under ulit. Pasok! Tumapos si Brunson ng 15 to 23, 39 points, 8 assists, isang turnover. Blowout. Sa Game 6, tinapos ng Knicks ang series sa 140 to 89. Ang pinakamalaking halftime lead sa kasaysayan ng NBA playoff. Hindi na kailangang umiskor pa ng 30 ni Brunson. Siya na ang nagkokontrol ng buong laro ngayon. Tapos ang Philadelphia, ang team nakakatapos lang makabawi mula sa 3-1 deficit laban sa Boston Celtics. Isang team na may Joel Embiid at Tyrese Maxey at Paul George. Isang team na binuo sa paniniwalang size ang mananalo sa playoffs. Sinubukan ng Sixers ang lahat. Pinabantay nila si VJ Edgecombe sa kanya, tapos si Kelly Oubre, tapos si Paul George, tapos si Quentin Grimes mula sa bench. Tapos nag-zone sila. Walang gumana. 6 na sunod-sunod na possessions, parehong pick-and-roll action, 4 na magkakaibang defender, 14 points. Pagdating ng halftime, may 27 points si Brunson. Tinapos niya ang second quarter sa pamamagitan ng pag-score ng huling 11 points ng Knicks nang mag-isa, na kinumpleto ng isang 3-pointer noong may 0.3 seconds na lang sa clock para gawing 74 to 51, kaya nagwala ang buong Garden. Tumapos siya ng may 35. Matapos ang laro, sinubukang ipaliwanag ni Kelly Oubre kung ano ang pakiramdam na bantayan siya. Tough is Jalen Brunson to try to contain him. I don't know, I just know he has a big head. Si Brunson, ang unang player na nakascore ng 35 or more points sa 5 sunod-sunod na playoff games laban sa 76ers simula pa kay Michael Jordan. Hindi ito nangyari sa loob ng isang gabi lang. Bago pa naniwala ang New York sa kanya, may isang playoff run na nagpabago sa lahat. Bago ang Madison Square Garden, bago ang lahat ng ito, may isang moment na walang umasa. Na-injure si Luka Doncic sa first round ng Dallas playoffs laban sa Utah. Wala si Luka, ang pinakamagaling na player sa team at isa sa pinakamagaling sa buong mundo. At ang player na kailangang pumuno sa nawala ay si Jalen Brunson. Ang second round pick, ang backup, ang player na prinoject ng liga na magiging role player na lang habang buhay sa career niya. Ito ang eksaktong senaryo kung para saan ginawa ang rule. Walang star. Physical playoff basketball, isang 6'1" na guard na sinusubukang buhatin ng franchise sa likod niya sa pinakamahirap na environment sa basketball. At naghihintay sa kabilang side si Donovan Mitchell, isa sa mga pinaka-explosive na scoring guard sa liga. Isang player na kung saan lahat ng pagiging atletiko niya ay hindi dapat mapantayan ni Brunson kailanman. Lahat ng ibinabala sa scouting reports, nandito na, ngayon na. Nag-average siya ng 32 points per game sa 3 laro na wala si Luka. 32. Nawala ang pinakamagaling nilang player sa court laban sa isang Utah team na pinangungunahan ng isa sa mga pinakamagaling na guard sa basketball. Hindi lang basta nagsusurvive si Brunson, siya ang pinakamagaling na player sa series. Sa buong run, sa lahat ng 18 playoff games, nag-average siya ng 21.6 points. Nakarating ang Dallas sa Western Conference Finals. Isang team na sinukuan na nang ma-injure si Luka, binuhat ng isang player na walang may gusto nung first round. Nanonood ang Knicks. Nagbayad sila ng $104 million para sa nakita nila. Sa New York, mas tumaas ang stakes. Mas naging maliwanag ang spotlight. Noong 2025, dinala ni Brunson ang Knicks sa Eastern Conference Finals, ang unang pagkakataon na nakarating ang franchise doon sa loob ng 25 years. Sa bawat playoff run, parehong bagay ang nangyari. Ang parehong bagay na sinabi ng rules na hindi mangyayari. Ang maliit na guard ay hindi lumiit, lumaki siya. Taon-taon, bumabalik ang usapan tungkol sa limitasyon o ceiling. Taon-taon, pareho lang din ang sagot ni Brunson. At ang 2026 playoffs, ang pinakamalinaw na sagot na naibigay niya. Ito ang number na magsasabi sa iyo kung anong klaseng player talaga si Jalen Brunson. Ang average effective field goal percentage sa buong liga kapag huling 7 segundo na lang ng shot clock ay 47.1%. Yan ay kapag nagawa na ng depensa ang lahat ng tama. Sira na ang play, paubos na ang clock, kailangang gumawa ng paraan ng isang player para maka-score mula sa wala, ang pinakamahirap na tira sa basketball. Bumabato si Brunson ng 53.2% sa ganyang parehong mga sitwasyon, second best sa buong NBA.
Ang oras na maipit siya ng depensa sa isang kanto ay ang oras kung kailan siya pinakamapanganib. Game 5 laban sa Atlanta. Ginawa ni Dyson Daniels ang lahat ng tama. Napilit niya si Brunson na umalis sa primary action niya noong may 7 segundo na lang sa shot clock. Dapat maiipit na si Brunson. Pero imbes na ganun, tuloy-tuloy lang siya sa paggalaw. Nag-curl siya kay Karl Anthony Towns sa high post. Sinalo ang bola habang tumatakbo at nag-lay-in na wala pang 2 segundo ang natitira. Hindi sumablay si Daniels sa bantay niya. Wala lang talagang pakialam si Brunson. Tapos ang Philly, nag-design ng specific coverage si Nick Nurse, isa sa mga nire-respetong defensive coaches sa liga, para lang kay Brunson. Pinag-ikot ng Sixers ang 4 na iba't ibang defenders sa kanya sa 6 na sunod-sunod na possessions. Isang lob kay Robinson, corner 3 off the pass, isang pull-up jumper, 4 na magkakaibang paraan ng pag-i-score, 4 na magkakaibang defender, pareho ang resulta kada tira. Pagkatapos ay sinabi ni Nurse na naiskoran ang team niya sa halos kahit anong paraan na pwedeng mangyari. Tapos na riyan pa ang blender. Mamaya-maya sa parehong laro, nag-switch si Embiid para bantayan si Brunson ng 1-on-1. Binangga ng pinakamalaking defensive weapon sa court ang katawan niya sa pinakamaliit na tao sa buong building. Dinribble ni Brunson paikot sa kanya at pinasok ang pull-up 3 habang napapaikot si Embiid sa pag-recover. Simpleng sinabi ng write-up ng NBA.com, ginawa niyang katawa-tawa ang big man ng Sixers. Ang dahilan kung bakit walang makabantay sa kanya ay parehong dahilan kung bakit naisip ng mga scouts na pwede nila siyang baliwalain. Nakakapasok siya sa ilalim ng malalaking defenders bago pa man nila maset ang paa nila. Hindi siya umaasa sa pagiging explosive o sa haba, kaya hindi mo siya mapipigilan gamit ang haba o bilis. Mas magaling siyang bumasa sa shot clock kaysa sa halos kahit sino pa sa liga. Nakakahanap siya ng half second kung saan nagre-relax ang depensa at nakapagdesisyon na siya kung ano ang gagawin niya sa oras na iyon. Hindi nagiging hadlang ang size niya sa laro niya. Ang size niya mismong laro niya. Hindi nakapasok si Trae Young sa 2026 playoffs. Tuluyan nang nag-move on ang Atlanta sa kanya. Samantala, nasa second round si Brunson at nag-a-average ng 27.6 points per game. At ang limitasyong paulit-ulit na sinasabi ng liga ay hindi man lang makita. 26 na playoff games sa kanyang career na may 30 o higit pang points. May career playoff average na 25.6 sa loob ng 74 games. At lahat ng iyan ay pwedeng balikan sa isang kwarto, isang gabi noong 2018. 32 na picks, 32 na teams, isang malaking pagkakamali. Tiningnan nilang lahat si Jalen Brunson, 2 national championships, player of the year, at sa lahat ng nagawa niya, naisip nila na hindi siya deserving mapili sa first round. Nabuong na ang desisyon. Masyadong maliit, di gaanong athletic, limitadong maging backup lang. 7 taon nang lumipas, meron siyang 26 na playoff games na may at least 30 points. Meron siyang career post-season average na naglagay sa kanya sa iilang listahan ng mga magagaling na guards sa era na ito. Nakapasok siya sa Western Conference Finals, sa Eastern Conference Finals, at may 39-point na pagwasak sa isa sa mga pinakamagaling na individual defenders sa liga, na sinundan pa ng 137-98 na pagdurog sa isang team, nakakatinalo lang sa Boston Celtics. At napako niya si Paul George sa paint na di man lang tumalon para i-block siya at tinitingnan na lang ang bolang umangat at pumasok sa ring. Hindi naman bobo ang rule na ginawa ng NBA. Ang mga maliliit na guards na walang elite na athleticism ay kadalasang nahihirapan kapag importante na ang laban. Tama ang logic, totoo ang ebidensya. Hindi lang ito pasok kay Jalen Brunson dahil ang size na ginamit nila para maliitin siya ang mismong dahilan kung bakit walang solusyon ang depensa sa kanya. Masyado siyang siksik para itulak. Masyadong mababa para makitang maigi. Masyadong matalino para patigilin ng isang defender, 2 o 4. Nakalist siya bilang 6'1" pero malamang ay mas malapit ito sa 6 na talampakan kapag sinukat ng totoo. Siya ang pinakamaliit na player sa court halos gabi-gabi. The NBA cannot stop him.